Ayon dito sa latest report ni Snowbad One na lumabas, mukhang ito raw si Troy Rosario na magiging isang free agent ay tinatarget ng tatlong koponan. Itong TNT na gusto siyang kunin ulit, itong San Miguel Beer at ang Japan B-League. Of course, itong si Troy Rosario, tinanggal niya ng TNT kasama siya doon sa trade kung saan nakuha ng TNT ito si Calvin Oftana. So ang tanong ngayon, ito kaya si Troy ay magiging interesado pang bumalik doon sa team na nag-trade sa kanya. Samantala naman kung sa San Miguel Beer mapupunta ito si Troy Rosario, hindi na nakapagtataka kung bakit siya gustong kunin ni Coach George Gallant. Matagal na natin binabalita na ito si Troy Rosario ay isa doon sa mga tina-target ng SMB dahil nakita siguro ng Beermen na mas maganda nagiging laro ni Junmar Fajardo kapag meron silang isang power forward na merong tira sa labas kaysa dito katulad kay Vic Manuel at dito kay Rodney Brondial na katulad ni Fajardo ay sa loob ang laro. So hindi na nakagugulat na gusto ng SMB makuha si Troy Rosario. Samantala naman meron din daw mga Japanese B-League teams na gustong makuha ang serbisyo ng power forward dahil nakita nila na mahusay pa rin ito maglaro. So ang tanong ngayon, alin kaya dyan ang pipiliin ni Troy Rosario? Kasi kung pera siguro pag-uusapan, malamang Japan B-League na yan. Although ang problema nga lang dahil hindi na rin bata si Troy, hindi na siya siguro magtatagal dyan sa Japan B-League kung sakasakali. Kaya tingnan natin kung pipiliin niya Japan o di kaya naman ay sa TNT or San Miguel. Kung mapupunta sa San Miguel ito si Troy Rosario, malamang bitawan na ng SMB. Either ito si Vic Manuel o ito si Rodney Brondial at gagamitin siguro yung trade para makakuha nung number 1 pick ng Terra Firma o di kaya naman ay para kumuha ng isang point guard na magpapalakas sa kanilang lineup kung sakasakali. Mukhang merong blockbuster trade offer na gagawin itong si Governor Delta Pineda at ang Converge Fiber Xers na i-offer sa Barangay Ginebra. Dahil ang mukhang gustong makuha nitong Converge ay walang iba kung hindi si Japet Aguilar. Of course, si Japet Aguilar isa yung mainstay ng Barangay Ginebra. Alam na natin yan. Ito sa mga maraming kampyonato ng Gene Kings, malaking parte ang ginampanan nito si Aguilar. At ngayon, iyan ang dahilan kung bakit gusto siyang makuha ng Converge Fiber Xers. At ayon dito sa report ni Sto Balwa, although, syempre, importante yung pera, yung salary dyan, mukhang ang tinitignan din daw ay iba pang mga bagay. Siguro dahil ito raw si Japet Aguilar ay Kapampangan din at meron din koneksyon o malapit din dito sa mga Pineda. So tignan na lang natin kung ito nga si Japet Aguilar sa bandang huli ay magdedesisyon na maglaro para dito sa Converge Fiber Xers. Ito si Japet Aguilar ay hindi na rin bata. Nakita naman natin na madalas nagkakaroon na siya ng injury at ngayon ang main big man na ng Barangay Ginebra ay si Christian Stan Hardinger. At ito rin nga ang dahilan kung bakit ang Barangay Ginebra ngayon ay naghahanap na rin ng big man dahil nga kadalasan ito si Japet ay nai-injure na. Pero hindi ibig niya sabihin na basta-basta ite-trade na lang ng Barangay Ginebra itong si Japet Aguilar. Kung gusto ng Converge na makuha talaga itong si Japet, kinakailangan mag-offer sila ng isang solid player na kapalit dahil syempre itong Barangay Ginebra hindi naman yan papalugi. So ito nga ngayon ang tanong kung ano ang gagawin ng Converge Fiber Xers kung talagang determinado sila na makuha ang serbisyo nito si Japet Aguilar. Dahil syempre, alam natin si Francis Chua, gusto niya siguraduhin na ang Ginebra ay palaging magiging contender at hindi mo basta-basta mawawala ng isang big man, lalo na kung ang katulad ito ay isang Japet Aguilar. Hindi lang sa Barangay Ginebra mukhang gustong mag-offer nitong Converge Fiber Xers dahil ang balita ngayon, ito raw ay gusto ring makuha either itong si Ian Sanggalang or si Calvin Abueva. Patagal na napapabalita na itong si Governor Delta Pineda ay gustong makuha ang isa doon sa dalawang Kapampangan na mga kababayan niya. At ngayon ang tanong ay kung sino dyan kaya ang pupwede. Ilang beses nang sinabi nitong si Coach Chito Victolero ng Magnolia na wala silang balak i-trade itong si Calvin Abueva at si Ian Sanggalang. So ang tanong ngayon, kung talagang gusto ng Converge na makuha ang mga nabanggit na players, sino kaya dyan? Of course, alam natin na hindi ko na kanapang i-specify yung contribution ni Sanggalang at ni Abueva pagdating dito sa lineup ng Magnolia Chicken Templados. So kung gusto yang makuha talaga ni
Governor Pineda at ni Coach Aldin Ayo, kinakailangan malaki yung offer nila para dito sa Magnolia at kinakailangan sulit yung kapalit dahil hindi ka makakahanap basta-basta ng isang Abueva o Sanggalang. Ang pinakaiba na lang siguro ay kung itong si Abueva mismo ang mag-request na ma-trade dito sa Converge o kaya itong si Sanggalang. Kasi syempre kung yung isang player ay ayaw na maglaro para sa kupunan mo, I doubt kung pipigilan yan ng SMC. Kung for example ito si Abueva, nag-request sa Magnolia na ma-trade sa Converge, malamang papayagan niya ng Magnolia dahil syempre bakit mo pananatilihin ang isang player na ayaw na sa kupunan mo? Nakita natin na ginawa ng SMC dito kay Robert Bolick. Oo, Northport yan pero alam natin SMC nagpapatakbo sa Northport Batang Pier. Nung ito ay nagdesisyon na pumunta sa Japan, pinayagan ng Converge dahil ayaw na nung player doon sa lineup nila. So tignan natin kung ganyan nga ang mangyayari dito sa Magnolia. Ito nga kayang si Jojo Lastimosa ay aalis dito sa TNT at magko-coach ng ibang kupunan. Iyan ngayon ang usap-usapan dahil marami ang nagtataka kung bakit siya pinalitan agad ni Coach Chot Reyes. Totoo na interim o temporary lamang yung status ni Coach Jolas nung nag-upo siya sa TNT. Pero hindi maisasantabi yung nagawa niya. Nabigyan niya ng kampyonato itong TNT at ang tinalo pa nila ay Barangay Ginebra. At na-injure pa yung kanilang top scorer noon do sa serye na si RR Pugoy. So kumbaga ang tanong ngayon, bakit siya kaagad-agad tinanggal para dito kay Coach Chot Reyes? At the very least dapat binigyan man lang daw ng ilang pang konferensya itong si Jolas na napatunayan na niya na kaya niyang mag-coach. So sa ngayon, ang tanong ng iba, baka merong mga ibang PBA teams na mag-offer dito kay Jojo Lastimosa dahil may napatunayan na. So yan ngayon ang tanong dito kung ito bang player na ito o dating player na si Jolas ay lilipat at aalis sa management. Sa ngayon kasi sinabi ni Coach Jolas na masaya naman daw siya bilang team manager ng TNT. Pero huwag na tayong magulat kung bigla na lamang itong magdesisyon na lumipat sa ibang PBA team o baka iba pang company kung saan pwede siya na maging head coach dahil napatunayan naman niya ang kanyang capability. So sa ngayon yan ang titignan natin dahil for example kung sakasakali na hindi mag-champion ang TNT dito sa Commissioner's Cup at hindi maging maganda performance nila sa playoffs, ang tiyak na pagbubuntunan ng sisi dito ay yung management. Dahil bakit nila tinanggal itong si Jojo Lastimosa, gayong maganda naman yung kanyang pinapakita. So yan ngayon ang abangan natin dahil matinding desisyon ginawa ng TNT management at kailangan tignan natin kung ano magiging resulta nito at yan ang magsasabi kung ang ginawa nila ay tama o baka nagkamali sila dito. Shoutout sa Adrian Caringal family, kabilang si Mama, si Papa, si Ate Marie, Nicole, Jasmine, Ate Chuchay, Buno, Kuya Ian, Baby Jeff Hardy, Baby Chantel, Baby Hannah, at Baby Isabella. Shoutout din kay Romana Red Steven Agustin, Chokoy San Pedro. Binabati din natin si Marlon Pandadagan, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Jason Mendoza, Admond de Guzman, Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, si Katsakilo Dukusin, Donel Santiago, Jason Mendoza, Edwin Carmona Jr., Andrew, Joseph Pineda, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang family, Oji, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Jordan at John Reddy Malanta at Sid Maria, Rico Olarte, Junicio Mercado, Brian Andres, John Patrick Abrea, RG Bueno at Dalina family, JJ Sibum, Jonel Alagon, Anthony Alon, Myron Armosa at Baliete family, si Michael D. Binabati din natin si Enrico at Presi Angsioko, si Kagawad Katsakino Dukusin at yung iba pa nating tagapakinig.